Ko mag-exam ako. Sinabi ba ako ng kasunod na speaker? Hindi sinabi. Hindi sinabi. Loko itong mga speaker dito, hindi sinasabi. Okay. Actually, ako yung kasunod na speaker. O kung lalabas ako, hawatin mo pa ako. Ha? Hawatin niyo pa ako? Anong pipiliin yung speaker? Yung antokin o yung puro patawa? Di ba? Na maganda yung nakaupo ka dyan, nalatawa ka ng tawa. Yan ang mga speaker. Hinayaan ko pag ako nagtutok dito, minsan may nilalagutan ng hininga. Saan ka natawa? Grabe. Dito, bumibigay. Mabuti lang may rescue team naman sa baba. No? Dito may rescue team driver tayo eh. Sir, ikaw, driver ka ba ng rescue team? Grabe, naming hinimatay dito kaya pagpamanhin na. Kung hindi kaya ng sarili mo, tumawa. Sige, tuloy mo lang. Hindi sabihin niyo sa akin, sir, hindi ko na talaga kaya. No? Mayroong bubuhat. Mayroong bubuhat sa iyo diyan. Okay? Sirap, no? Iba yung mag-speaker na talagang masaya ka, no? Yan ang ginagawa ko. Actually, ako yung speaker na kasunod. No? Mamaya, mayroon akong pinaka-last part. Yung pinaka-last part ko, no? Hindi nila part. Yun ang unang speaker dito. Hindi nila part yun. No? Yung part nila is part ko. No? Kasi yung part nila, part ko. Ako signatory din ng certificate, PIDO certificate. Sila accredited din ng UWA. Accredited din ako. Kaya lang part ko, iba po to. Welfare assistance just in case of emergency. Pero mayroong part na iwan, no? Hindi tinapos. Sabi sa akin, sir, ikaw na muna bahala. Sabi ko, sige ako na. Ako na bahala. Kaya paglabas ko doon kanina, sabi ko sa kanya, sir, congratulations. Sir, ikaw mag-talk, ako kinongrat mo. Hindi, kasi mahina. Dapat ikaw mag-congrat sa akin. Okay, akong sunod na speaker. No, sana wala nakatulog. Concentrate lang. Kasi dito naman, magandang usapan natin. Bakit? No? Ipinakilala na ako sa inyo, di pa? Hindi pa talaga. Ma'am, gusto mo malaman pangalan ko? Oo. I am Bong Rebella. Number 53 sa baluta. Ano? Hirap, no? Ganun talaga. Nagre-request yung budot stop. Dati, sabi niya, sinong speaker? Pagpasok ko pa lang, sabi na, si Irab. Sabi ko naman, babayan. Tapos, nung isa, hindi si Irab, parang si Fernando po. Sabi ko noon, wala ko lang. Pero sabi, hindi, parang may iba talaga. Yun sabi, wala pang eleksyon na, itong eleksyon na to. Noon pa lang, bago mag-pandemic, sabi, hindi. Si Bong Rebella yan. Sabi ko naman, number 16. Okay! Grabe. Lahat ng gutom, tulog. Lahat ng gutom, busog, no? Lahat ng antok, gising. Lahat ng may problema, dadagdagan. Basta ko, dyan lang muna tayo. Mamaya, baka maubusan ako ng storage, no? Pag kulang ng storage ko, nako, sisihin ako ng may-ari ng storage. Saan daw ang storage mo? Sa Manila. Ay, Cavite. Tapos, ang dami ko ng pera. Nagpapautang daw ako. Bakit? Paano mo nalaman? Nasa cellphone ko. One hand. Yung one hand, ako one hand nagpapautang. Eh, ako yung si Juan eh. Paano nila naman ang address ko? Tapos sabi, clean your storage. Mag-clean ako ng storage ko. Wala naman akong storage.
storage ng cellphone. Akala niya may storage siya. Naimbakan dito lahat ang mga items sa Maynila. Wala akong storage. Uli na, ang ginawa niya, pinaskill niya talagang pangalan niya na talagang ako nilagyan na. Ako yung mahirap lang. Tapos block 33.27, ganito, ganito. Juanito. Yan. Ako si Juanito talaga. Ginawa nila Juanan. Ang iba talaga. Pag-uwi, ang gagawin mo, ang unang hanapin mo, sir, ganito ha, salamin. Salamin. Tapos, tingnan mo ang mukha mo sa salamin. Sabihin mo, sabi ng mama doon, na sira ulo. Sabihin mo, sira ulo doon, nag-speaker sa amin. Bayani daw ako. Wala, hindi naman sagot sa'yo. Sabihin ng salamin, hindi sagot. Bitawan mo na salamin. Salamin, sabihin, sige na nga. Sabihin mo sa'yo na ganito lang. Kahit ganito lang ang mukha ko. Bayani nga pala talaga ako. Kaya dito pa lang sa pilo, sir. Paglabas mo dito mamaya, hindi pa uwi na lang. Hawak-hawak mo sa certificate mo. Paglabas mo dito. Pag may padaan na, habang naglalakad kami, sa gabar sa kabar, alis ko kaya. Pag tinanong ko, bakit? Ano ka ba? Sabihin ko, bayani ko. Dapat ganun sila. Siya. May natutunan? Kaya kayo tinatawag na mga bayani. Ulitin ko, laging tandaan. Lagay sa isipan. Pag-uwi mo, lagi mo sabihin, kahit ganito lang ang mukha. Ang bayani pa. Bayani pala. Ayos ba, sir? Okay! Hindi layasan ng espiritu. Oh. Daming bawal. No? Oh. Yan. Bawal. Firearms and ammunition. No? Bawal, including bullet and ammunition. Empty shell lang ng bullet eh, no? Bala. Bawal, no? Ingat kayo. Kasi bakit? Uso na ngayon ang laglag bala. Pag nakita ka, napagtripan ka ng mga security personnel doon, laki ng katawan nito ah. Siguro ang daming pera nito. At saka mukhang Abu Sayyaf eh. Nalabas ng balsa. Ingat ka. Kaya security inspection, hindi mo nalagyan ka. Ay hindi nakalock yung zipper ng bag mo. Pag nataliman ka, pira ka pare. Madali itong makiusap, madali itong masindak. No? Pag pinaimbestigan, no? Tinanggi, wala naman talaga. Pero, ang iba kasi nakikiusap, boss, baka pwede. Magano na lang ako para ma-absulto na. Hindi ko naman talaga, sadya na meron na may kalagay dyan. Baka pinaglaruan ng bata ang bag ko. Ay nalito. No? Na-convince. Sige, magbigay ka na lang. O di tapos ka. Hindi ka pa nga kumikita. Bigay ka ng pera. Kaya ka alis para maghanap ng pera, di ba? Tapos mag-provide ka para lang makapagbigay doon. Pero, daming natanggal noon, sunod-sunod, no? Kaya dapat, siguraduhin, no? O anong bawal, wag dalhin. Yung anting-anting lang ng, habak, no? Sa amin kasi doon sa Davao, greenan. May greenan, may pula, yung mga pulahan, may putian, may mga ano yan sila, di ba? Para hindi matablan pag tinaga, no? Oo, pag binanay nila, yan. Bawal yun. Next. Flammable and explosive materials, bawal. Bleeding and pointed objects, bawal. Disabling chemicals, no? Yan. Bawal. Dangerous items, bawal. Ito pa, next. Ayun. Dangerous items, medicine. Sa medicine, kailan maximum of 10 pieces lang, no? Per medicine. Medical, kit yata yan. And hand carry. Maximum of 3 bottles
per boxes per medical check-in luggage, no? Okay. Prohibited items. The following articles are prohibited both in hand-carried and check-in luggage is, ano, fresh fruits, no? Fresh fruits, vegetables, and plants, no? Bawal. Unprocessed, no? And uncooked meat, bawal. Kasi baka mamaya, sabihin mo, magbaon ako doon, lulutuin ko, eh baka mangamoy sa aeroplano, no? Kaya bawal. Ano pa? Bagoong. Balot and its kind, bawal. Marami kasing OFW na galing dati noon sa Saudi. Ayaw talagang kumain sa yung maanghang, no? Sa Middle East country. May amoy. Ayaw kumain. Pero nung kauwi ng Pilipinas, naalaala, alam mo, pinagmamayabang pa. Iba kaya ang ano, lasa ng mga pagkain ng mga Arabo, no? Arabic foods. Iba. Eh di, nag-invento. Hindi niya makaya mag-invento ng pagkain. Babalik sa labas sa bansa. Naalaala niya. Kasi, no? Parang naamoy niya, ibang amoy. Dala ng bagoong. Bagoong. Balot and its kind. Mahigpit na ipinagbabawal. Kasi nangangamoy yan, di ba? Ito naman, masarap din yan kasi energizer. Sabi ng bawal, nagdala pa rin. Kasi minsan, walang gana kumain sa umaga, pampagana to, appetizer. Tama? Mga bulok na isda. Ay, yung isda, no? Sariwang isda, inasinan. Tama? Nung asinan, unti-unti naluto ng asin, mga ilang linggo o isang buwan, medyo nangamoy na, no? Mabaho na. Pero pag prinito yung mga yan, ang sarap, medyo maamoy, ang lumilipad pa nga lang, gumanang na, di ba? Pero habang naamoy mo, tumutulong ang laway mo. Kasi, sarap ng ano yan eh, lasa. Totoo hindi? Totoo. Lahat ba kumakain ng bagoong? Daming kumakain ng bagoong. Totoo yun. Bakit? Kung saan ang mabaho, ha? Doon ang masarap. Totoo? Opo. Mahilig ka ba ko? Ha? Mahilig ka kumain ng mabaho. Hindi, pampalasa. Pampag-ana kasi yun. Yung bagoong. No? Masarap. Sa totoo lang, masarap man. Kumakain ka ng bagoong man? Yung isda. Bagoong. Sa ano pa? Sa ano pa? Ginamos. Ginamos. O monggos. No? Birthday. Nag-ulam ng bagoong. Ginamos o monggos. Yan. Okay? Bawal. Bawal ha? Liquor in excess, no? Of allowable limit, prohibited, no? Sa ibang country, pwede. Sa Middle East country, bawal talaga yung liquor, no? Buti lang, pag nahuli ka, kulong ka. For Middle East region, non-Muslim, religious items, and pornographic materials, bawal. No? Holy Rosary, Bible, lahat ng mga, yung religious materials, no? Bold magazine, bawal. No? Ang iba, para makalusot lang, sa halip ng bold magazine, cellphone, inano pa, ano yung screen, ano? Ha? Ha? Yung, sa cellphone? Oh, screen ano? Screenshot. Wallpaper. Ano, ginawa pang wallpaper. Nakita ng Arabo, wala naman siyang dala-dala. Tapos, yung tinignan, ang antukin to. Di tingnan ng cellphone. Nung tinignan ng cellphone, bull magazine pala yung nakalagay yung picture, naka-wallpaper pa. No? Mahilig pala manood ng bull, kaya antukin. Yun, iiwasan yung ano ha? Mahirap. Kahapon, hindi naman may inaksyonan ako, dalawa. Pareho sila magkapatid na rape. Paano kasi pag nagsuot palabas-labas ng ganito, dito, may puting-puti, maganda. Tapos kahapon, yung isa, sabi ko, iwasan nyo na mag-ganon, suot-suot lang nakakaano, no? Kasi kahit sino nakakita sa inyo, mag-observe yun. Ano yan?
Pangpain ng limasag. Diba, ng limasag, magano-gano. Di ba? Tapos kahapon, nagsuot naman yung kapatid. Hiwa hanggang dito. Ang haba ng damit, dito. Pero pag humarap, lumalabas dito. Sabi ko, nakatingin na ako. Grabe to. Dumidilim ang paningin ko. Iwasan. No, nakaka-attract. Okay naman kayo. Maganda ka na, tapos magpa-attract ka pa. Dapat magpa-attract yung pangit. Parang, alam mo si Satanas, nagpaikot-ikot lang yan. No, nakaaligid-aligid lang si Satan. No, kahit anak ka ng Diyos, pag natimpuhan ka at hindi ka matatag yung kalooban mo, no? Nandiyan ang tentasyon. Ingatan nyo. Dalawa silang na-rape, magkapatid. No? Hindi maniwala eh. Magreklamo daw sila. Hindi pack yourself. Pag binili, pack your luggage. Yourself. Parang gano'n na rin. Convey, no? Pack mo, pero bago ipack, chapin mo muna. Grabe. Hindi naman kasi kung kami gumagawa yan ng uwa. Parang dapat medyo malinaw ng konti. Kasi pag hindi malinaw ng konti, ano yan? Pack your luggage yourself. With yourself. Pack with, delikado yan. Yourself. Kasama yung ano mo. Then, be familiar of its contents. Kasi pag na-misplaced, pwedeng kayong tanungin, naiwan mo ano mo, di ba? Kung saan mo naiwan. May nakakita, pag tinanong ka, ng security, ma'am, ano ang laman? Ma-describe mo. Kasi familiar sa'yo eh. Pag hindi mo ma-describe, ibig sabihin, hindi yan sa'yo. Tama? Alanganin, ibigay sa'yo. Hindi nila alam, sa akin pala yun. Di ba? Label your luggage with your name, contact, details inside and out. Para anytime, may matawagan sila, may papadalhan sila kung saan ibalik yung mga kagamitan ninyo na iwan. Tama? Ganun lang kasimple yan eh. Lock your check-in luggage or secure them from being easily destroyed or falling apart. Kasi marami dyan, akala naka-intact pa ang gamit. Sa airport, ingat kayo. Kasi bakit? Di ba, katulad ng tanimbala, no? Tanimbala, malagyan ng bala agad yan. Okay lang kung malagyan ng bala, nung nadagdagan yung gamit mo, nung laman ng bag mo. Ay kung kinuha yung malaman ng bag mo, tama? Kasi iniisip mo, sarado naman. Pero, nung tiningnan mo, wala na palang laman. May laging sinasabi, hindi lang sa airport pag kayo mag-ingat. No? Pati sa inyong pag-uwi mamaya sa mga sasakyan, pag-uwi nyo, mag-ingat din. Okay? Daming yun. Yung mga laglag barya, no? Tapos mga salisigang, no? Uso na ngayon. Nagbabalikan na lahat. Ingat kayo. At hindi lang sa airport, sa sasakyan, kung saan kayo bibiyahe, saan kayo pauwi, maging sa loob ng pidos. Mag-ingat kayo. Bakit? Kailan mo lang nakilala yung katabi mo dyan? Tama? Kaya minsan pag sinabi, pati sa pidos, mag-ingat ka. Kasi kailan mo lang nakilala yung mga katabi nyo dyan. Kaya minsan mahuli ko talaga sa akto, nakaganito sa kanyang katabi. Ganito. Simple lang. Akala mo, close na close sila magkasama at magkapatid. Pero nung binanggit ko, sumilip sa hindi na mapakali. Hindi lang sa left and right mo. Sa likod, makiramdam ka rin. Meron lang, kanina dumugot agad. May natutunan, no? Binanggit ko lang yun. Kasi, para ma-open yung mind ninyo, na natulad tayo siya, hindi mo lang. Maglabas mo dito, lahat wala na. Wala ka parang pananghalian. Wala ka parang pananghalian, nanakawan ka pa. Ang hirap yan, ma'am, di ba? Tapos nag-isa ka lang, ma'am. Wala kang kasama. Gusto mo. Pa-escortan.
Wala siyang kasama. Maraming pwede mag-escort. Ayos, ma'am. Okay na, ma'am. Walang antok, no? Sinasabi ko sa inyo. Depende sa timpla yan. Okay. Remove past airlines, tags, and security stickers which might confuse baggage handler, ha? Kasi pag ang dami pira nito, no? Baka may, kaya tutulungan ka lang. Tapos hanggang sa naakit, ma'am, gusto mo dito? Tulungan kita, dalawang lugahin mo. Yung pala sa lisigang pala yun, no? Ingat, ha? Anong kamukha kang sa lisigang? Ha? Tingnan mo ang mukha. Tingnan mo ang mukha ng katabi mo. Grabe. Ang hirap. Dami kayo matutunan dito sa Pinos. Grabe. Ayan. Hirap. Hirap matulog. Gutom. Busog. And for me, like counter attendant for any fragile items in your luggage for their proper labeling, no? Never accept hand-carry bag or items from anyone even if you have seen the contents. Kasi baka mamaya, alam mo, ito, yan lang naman eh, no? Akala mo yan lang, pinakita pa sa'yo, binulat-lat pa sa harapan mo. Pare, ang approach ganito, pare. Naalala mo pa ba ako? Diba? Bigyan ko lang kayo ng idea. Sa tagal mo na sa Maynila, biglang may lumutang na mukha sa harapan mo. Ang pagkilala pa rin. Naalala mo. Ano ba? Hindi ko matandaan. Tinanong ka, taga saan ka ba? Anong sagot mo sa'yo? Taga saan ka? Ha? Hindi alam kung saan ka. Saan ko lang? Taga saan ka? Cavite ka. Ang sabihin sa'yo, sa Cavite din ako. Di ba doon ka nagtapos? Sabi niya, inuli-huli ka. Naalala mo ako? Grade 1 hanggang grade 6, magkasama tayo. Hindi mo na ako natandaan. Sabi mo, hindi na. Di ba? Huwag na natin pag-usapan yan. Ang sunod na tanong sa'yo, mag-upload ka ba? Di ba? O mag-upload ako, magkano sahod mo doon? 150,000 pare, isang buwan. Talaga? Tinanong mo siya, ikaw magkano? Nagtatrabaho ka ba? Hindi, negosyo na lang pare. O, tandaan mo siya lang? 150,000? Talaga? Sa loob ng 2 taon. Sasabihin sa inyo, gusto mo baka magkaroon ka ng kahit na paano. Hindi ka pa nakaalis. Nakatulong ka na sa pamilya mo, di ba? Bigyan kita, makisuyo na lang, pare. Hindi ka naman iba sa akin, no? Ay di, talaga. Okay lang, sabi mo. Kaya naman sa'yo. Eh, baka mawala yan. Pagdating doon, hindi, ako bahala. Hindi mawala yan. Tiwala na ako sa'yo. Sa habang panahon, ngayon lang tayo nagkita. 150,000 sahod mo? Oo, 150,000 isang buwan. Sabi niya sa'yo, ganito, yung 150,000 times 10, makisuyo lang ako. Kasi ang dami ko pang asikasuhin sa Manila eh. Di, 150,000 times 10, ay di 1 million. 1.5 million, no? Anong kapasok sa isipan mo? Anong naramdaman mo? Wow, ang daming pira to. No? Pare, hindi mo alam pagdating doon, bulunyaso ka sa employer mo. Ay yan sigurado na. Pagdating mo doon, depende sa iyo kung tutuloy ka o hindi. No? Bibili ka ng ticket pa uwi. Kahit, no? Magkano ang ticket, pwede mong i-provide, bayaran, makauwi ka ng Pilipinas. O ayaw mo. Kapag isip nga yun, oo nga, no? No, yan, kinagat mo. Nung kinagat mo, hindi mo alam, ang laman pala nun, okay lang kung sa airport ka ng Pilipinas mahuli. Eh kung sa labas ng bansa, ang laman pala nun is kontrabando. Tama? Makukulong ka habang buhay. Bitay. Sir, gusto mo ba? Sir, pero sir, bitay. Pero swerte niya. I-grab mo kung gusto mo. Hindi. Swerte nyo. Di ba may nakulong?
si Mary Jane Velasco, o nakauwi ng Pilipinas. Sa panahon ni Duterte, hindi talaga makauwi-uwi yun. Lifetime imprisonment yun. Mabuti lang, may baitay na presidente. Kaya, swerte mo lang. Kung may katulad kayo na presidente, katulad ng presidente natin ngayon, na mayaman, pwede kayo tutulungan. Pero kung ibang presidente na sir, mahirap na makaligtas ka sa bitay. Habang buhay talaga yan. Kaya mamili ka. Gawin mo ngayon. Huwag mo nang gawin. Sir, ha? Mabait lang si President natin. Dami siya natulungan. Napalabas. Yan ako bilib. Lifetime imprisonment na nakalabas pa. Kasi pag mayaman ang presidente, malaking bagay. Pasalamat kayo, mabait ang presidente natin ngayon. Iyan ang bagong Pilipinas. Salamat kayo, ha? So, anong nangyari sa bansa natin ngayon? Pasalamat pa rin kayo. No? Well, ni Lord yan, hayaan nyo, huwag na lang kayong pumasok sa mga issue. Basta importante, sir, mahalaga. No? Yan. Iwasan. Tumanggap ng kahit anong padala. Put your name, incomplete, nabanggit na yun kanina. Ayan. Prior to departure, try to read and learn about your country of destination. Kasi dapat may alam ka. Hindi lang pagpunta mo doon, parang nanghula ka rin lagi. Ano kaya pagdating ko doon? Ano kaya bansa mayroon kaya dito, no? Para hindi kayo maging mukhang walang, hindi mukhang mukhang walang alam lang. Kasi pag sabihin mukhang parang hindi maganda, no? Mukhang tanga, magano yun. Hindi maganda, no? Wear appropriate clothes. Pag nasa airport, kailangan medyo mapagkatiwalaan ka. Tapos, hindi ka mapagdudahan kasi baka isipin ng mga taga-airport, security personnel, sinong taong pag-alagala na yan dyan, no? And then, at least pag nagtanong ka, hindi sila magduda at madali kang i-entertain, no? Kasi pag hindi ka, yung galaw mo, tapos hindi maayos ang suot mo, mahirap. Best arrive to the airport at least 3 to 4 hours before ng flight, no? Before departure. Pero mas maganda siguro 5 hours, no? Dati kasi 3 to 4 hours. Matagal na kasing gawa yan, eh. Mas maganda siguro 5 hours na before ng flight, nandoon ka na. Kasi may time ka pa magtanong. Lahat ng mga doubts na nasa isipan mo, pwede ka magtanong. Pero pag nagtanong ka dapat sa taong, no? Mapagkakatiwalaan, dapat may nakasabit na ID na sila ay security personnel or sila ay airport personnel, ha? Huwag basta-basta magtanong. Sabihin ko sana, katulad niya. Hindi, at least nakita mo na sa, di ba sir, no? Pareho naman tayong mga kabiti, sir. Mapagkatiwalaan, eh. Ayan. Kasi ang iba, kapos na sa oras. No? Hindi nakapagtanong, ay di naiwan. Okay lang kung makasakay ka pa rin. Pero mayroon ka parang dapat itatanong, nakasakay ka pa rin. Sa abroad ganyan, nakasakay eh. Sa abroad na siya. Wala na. Last 2 minutes na lang, nakasakay pa rin. Pero nung makasakay, anong ginawa? Natutuwa pa. Sobrang tuwa. Kasi ang bilis daw ng flight. Noon daw, nung umalis siya, 9 to 10 hours to 12 hours. Sabi niya, pero ngayon mahal, tumawag pa sa asawa. Mahal, alam mo, iba talaga ngayon. Hindi 12 hours, hindi 9 to 12 hours, mahal, 45 minutes lang. Nandito na ako. At marami na rin magagandang tanawin dito. Alam mo, mahal, akala mo sa Pilipinas ang maraming magagandang tanawin. No? Dito mayroon na rin, mahal. Nung tinanong Mrs., mahal, ano yan? Ang sagot niya, mahal, ang daming chocolate dito. Buhol pala ang bagsak. Yan, kaya ingat, no? Dapat may time ka pa magtanong. Make sure you have at least, a list of all the contacts, details that you will need, both Philippine, Foreign Agency, Philippine Embassy, o an Operation Center. Okay, next. Naulit na naman, passport na naman ulit. Nabanggit yan kanina, di ba? Pass. O yun, ano yan? Yun. Picture taking is not allowed. It may subject
you to questions and confiscation of gadgets. Kasi without proper consent, kung saan ka naroon, iwasan mo kasi normal lang, i-interrogate ka. Bakit ka nag-picture-picture yan? Ang focus mo? Ano ang purpose mo, di ba? Kahit saan company, anong establishment, iwasan mo kasi pwede kang kasuhan anytime. No? Finally, before you leave, ask your agency about your flight details, especially if you have a connecting flight. Kasi may connecting flight ka, hindi mo alam. Pagdating mo sa labas sa bansa, karatingin dun sa labas sa bansa, tapos sunod na araw, flight ka na naman uli. Kabila namang lugar, airport na naman kung anong lugar yon. Katulad ng isang nurse, 5 days bago makarating sa kanyang employer. Kasi may connecting flight. Sabi ng kapatid, sir, 5 araw na sir kapatid ko. Nurse pa yun. Pero ang nangyayari, tingnan mo sir, gutom ang inabot. Kasi hindi inalam kung may connecting flight. Malinaw? Kaya dapat mayroon kang extra money, pocket money, no? Yan, dapat may extra pocket money ka. Yan. Ay, nagutuman ka man, o na-delete ka man, stranded ka man, may magagamit ka pangbili na lahat ng pangailangan mo. Okay? Hindi ka mapakamanan na palaboy. Terminal 1. Yan na po ang Terminal 1. Yan ang international flight. NAIA 2, also called the Centennial Airport. Philippine Airlines flight, North Wings and is4 international flight. Then, mayroon din siyang South Flight Wings for domestic flight. So, dapat dyan kayo sa taas. No? Terminal 3, also called as Terminal 3 flight not served as Terminal 1. Then, newest and biggest terminal. Yan ang bago ngayon. Nandyan lahat ng mga airlines na makikita ninyo. Sa Terminal 4, nandyan din po, all domestic flights other than Philippine Airlines. Airsis, Asia, Cebu, Skyjet, nandyan. Okay? Sa other terminal, international passenger airports in the Philippines, Davao, Cebu, Clark, Iloilo. Dito, maraming nadali dito. Yan. Tumawid lang ng Malaysia. Ang kaso ng white slavery, 15 sila. Doon, walang mga documents. Nakalusot. 45,000 daw isang buwan. Sahod. Underage. Pagdating doon, bininta 45,000 bawat isa. At kailangan 20 parokyano ang gagamit sa iyo tuwing gabi. Tinablan ang 21 years old buntis. No? Kaya yung mga underage pa namumutla na. Nahuli namin ang suspect. No? Sa may SM Fairview Food Court. Ang bahay ng suspect sa may Mikawayan, Bulacan. Nakatakot ang mga mukha parang tao. Yung nakahawak ng itak, parang talagang umaano talaga. Pero, nung pasukin ko ang bahay, kasi sabi ko, hinanak kong nanay niyo. Gusto makausap. Yung dalawa doon yung mag-shoot, mag-asawa. Mga bata pa. Para pwedeng tawagan. Ang sabi, wala po nanay namin dito. Wala kaming cellphone. Ang gusto ko na, yun ang suspect ng nanay niya. Sabi ko, paano to? Kasi may problema ang linya ng Meralco niyo, masusunog ang bahay niyo. Ano po? May problema ang linya ng Meralco, kaya gusto naming ma-check. Pinapasok kami. Nung nagpasok na kami, tawagan mo mother mo. Meron pala. Nakipag-met, may cellphone. Yung 5110. Dati yung may antina. Yung bilog. Pinapain-pain ko nga dati sa mga snatchery. Ginaganon ko. Kahit 5110, sinasnatch dati tayo namatay mo. Nung matawagan, nakausap ko, nakipag-meet sa amin yung nanay, suspect, sa SM Food Court. In short, nadali namin. Ang ganda ng nanay. Pa-short pa. Nung madali namin sa loob ng SM Food Court. Habang nasa mobile, kahawid mo mami, pero siya. May siya. Dito. Maka-short. Totoo yun. Totoong kwento. Habang tumatakbo ang mobile, bukas pa ang saver. Nagtanong sa akin, sir, binata ka pa ba? Sabi ko, bakit? Anong gusto mo? Hindi ko nagpa-tukso hanggang sa nakulong sa CIDG.
Nakalive yun sa radio. Nandun pa yung abogado. Sabi, pakawalan ko daw. Kasi mali ang paghuli, walang warrant of arrest. Sabi, warrantless arrest ang paghuli. No? Citizen arrest. Inilive ko sa radio. Live alas 12 ng gabi. Naka-live. Kaya pag narinig nyo, sa extra, pinawisan yung abogado nakialam, pinawisan ng tumatagak-tak yung ano eh, yung malamig na pawis, punas ng pawas, punas ng punas sa mukha. Nagiging ano siya, itong pinakauli, nagiging ano, spokesperson kasi naman na kanya. Binalita ko sa radio sa extra, pag marinig mo nun, year 2000, pag narinig mo sa extra, pag sinabi, mula sa sarang Makati, ito sa bakat, ruwan, forwan, ano ko lang, pinang na may ikulo mo na kas, 50,000 watts, W-I-C! Ano po yun? Sa isang radio, pag sinabi, marinig mo, mula sa Manila, ito ang RHO, sa aming harwas ang naglilingkod sa pagbabalita. Ako rin po yan. Ma'am, maganda ba ang boses ko? Kasi, sabi ni isa dito kapon ay, hindi. Bakit? Kasi ang pangit mo eh. Pero may tagapagtanggol ako. Biglang sumigaw, ayun, bakit? Wala naman yan sa mukha eh. Pinakamaganda, nag-react. Sa ano yun, ma'am? Ang sagot sa akin siya. Sa performance yan. Ayos? Ayan. Kaagapay SCTV sa Oh. Nakita niyo? Yung naka-ingles eh. Yan. Nakita niyo na kasi sombrero kulay itim na Yes, parang sir. black. Oh. Tapos nakasalamin kulay itim, no? Nakita niyo? Nakita mo? Gusto ko tulungan kita magbukas. Ang mag-search. Sabihin mo lang yung Hoy! Nakita niyo na? Nakita niyo? Oh. Pag nakita niyo lahat? Itaas ang cellphone. Taas ang cellphone kung nakita niyo. Oh. Pag nakita niyo, wala kayong ibang gagawin. Hindi. Subscribe. Bakit? Para i-update kayo sa lahat sa inyo. Sa mga lahat ng kaganapan sa bawat tawa sa bansa. Oh, subscribe nyo. Pindutin nyo. Yung videos dyan. Videos. Makikita mo ka mo. No? Makikita mo mukha mo po. Ngayon, bakit ko ginawa? Ginawa ko to para pagdating sa labas sa bansa, no? Nakita nyo dyan? I-search nyo kung anong pizza kayo nagpidos, no? Ang purpose lang, pag nagka-problema kayo sa labas ng bansa, pag naalaala nyo, kailan kayo nagpidos, May 27, hanapin nyo, tapos pindutin nyo, yung i-click nyo. Ang unang makita nyo dyan, walang iba, yung mga mukha nyo. Doon mo na maalaala. Kasi, di ba, pag tuwing nagka-problema, hindi maiwasan. Halimbawa, yung problema mo, unang buwan, ng pagtatrabaho mo, wala na agad sahod-sahod, no? Dahil wala na sahod, walang pera, walang pabili ng pagkain, kaya inabot, gutom, tama? Na yung gutom na yan, na naranasan mo doon, mas mahigit pa para sa gutom na dinanas mo dito sa loob ng pidos. Tama? Bakit nyo dito lang? Pagdating doon, paano? Kung nagutom ka, manghula ka na lang, ano ba to? Ayun, pag naalaala mo, sabihin mo, mas matindi pa ng gutom na inabot. Nandiyan po, no? Makikita nyo, unang makikita nyo yung mukha nyo. Bakit? Bukas pa lang, pag uwi nyo, nasa social media na kayo. Okay? Ayos? Hindi fake news yan. Kasi dito, totoo lahat ang pangyayari. Oh, nakita nyo dyan, mayroong rape case, yung may manyakis na employer. Nakita nyo? Egyptian? Yan. Na-rape. Magkakapatid. Dalawa sila. Hindi inaasahan, akala wala nang mangyari. Wala pang isang linggong babayaran yan. Di ba? Sino yun? Panoorin niyo kung sino sa loob ng agency. Ako yan. Tama? May problema. Kayo umaasa na sa inyong pag-alis. Tama?
magtagumpay, magiging masaya pagdating doon. Pag alis mo ng Pilipinas, kumpleto lang. May ATM card pa, tama? Ang purpose ng ATM card, na pagdating doon, makapag-ipon ka. Pag nakapag-ipon ka, makapagpadala ka sa pamilya, tama? Paano? Kung nagka-problema, makapag-ipon ka, hindi. Hindi ka makapag-ipon. Kaya dapat malaman mo ano ang sikreto ng nagiging matagumpay ng mga OFWs. Hindi lang super excited, lagi super excited, super excited. No? Pagdating doon pala problema ang papasukan mo. Katulad ng mga kapatid, nakita niyo dyan. At least kahit pa paano, magkapera na yan. Eh kung gusto mo gawin, nung nangyari siya na gawin mo, huwag mo nang gawin, no? Ilang buwan pa lang yan, magkapira na. Yan ganito, Mr. Shang, bakit? Ano ba mayroon? After ang pagpidos namin, makaalis na ba talaga kami? Makaalis naman talaga kami. Pinapidos, kasi ang pinakalas na to, na ano na to, na part ng pag-process ng inyong mga documents para alis na. Tama na? Tama? Okay. After magpidos, flight na. Kaya lang tanong, lahat ba nakapag-sign na ng kontrata? Okay. Kamusta ang excitement niyo pa rin na 100% sobrang saya, tama? Pagdating sa part na to, normal lang may maririnig kayo sa akin na parang katakot-takot, na parang maninervous ka, nakaram ka rin na sobrang saya ka na. Pagdating dito sa part ko, yung 100% na excitement mo, baka mabawasan tuwing may nangyari sa'yo. Bakit? Ano mayroon? Mayroon akong sasabihin sa'yo na naayon sa batas bilang isang OFW dapat, no? Siguraduhin na mayroon ka. No? Pag may nalabag sa batas, magbawas ako ng 20% sa excitement mo. Kaya tatanungin mo yung after magto kung kayo ba ay tutuloy pa o hindi na. No? Dito malaman ang kalooban mo. Tama? Yan malaman gaano katotoo ang iyong mga pangarap sa buhay na ikaw ay alis para makatulong sa pamilya. Tama? Kasi ang isang OFW, hindi lang kailangan masipag, no? Sipag, tiyaga, kailangan may tibay na yun, tapang, at balaban. Tama, sir? Ngayon, tanongin ko, umpisan ko na. Lahat ba ay nakapag-sign na ng kontrata? Taas yung mga kamay. Taas. Magsasign ka lang. Sino hindi pa nakapag-sign ng kontrata? Yung dami. Magsasign pa lang. Ayon sa batas, ang isang OFW, bago magpidos, dapat siya nakapag-sign ng kontrata. Then after mag-sign ng kontrata, magpidos. Then after magpidos, siya ay alis na. Yan ang isang bagay na dapat yung malaman. Kaya kung may taga-agency dyan, nag-observe sa akin, pagpamahin niya na, nasa batas kasi yan. Bakit namin sasabihin? Kasi dapat ang OFWs mabigyan ng sapat na protection. Kasi pag may sapat na protection ng OFWs at nagtagumpay, tagumpay din ang agency. Malinaw? At pag nagka-problema, dahil kulang sa sapat na protection, pag nagka-problema, hindi lang OFW ang mga problema, pati pamilya damay, pati bansa natin damay, pati agency damay sa problema. Totoo hindi? Totoo. Tuloy, buo ang inyong mga pangarap, uwi na tagumpay. Dapat nyo malaman yan. Kaya ikaw dapat nakapag-sign ng kontrata bago magpidos. Nasa batas po yan. Po kasi yan. Kaya kung ikaw hindi nakapag-sign ng kontrata bago magpidos, may ibig sabihin, bawas na ang excitement mo ng 20%. So 100%. Ang natira is 80% na lang. Ngayon, sabi ni ko dyan, mayroon pa kaya? Mayroon pa. Kasi 5 times ako na magbabawas ka. 20. Bawat may nangyari, 20% ang ibabawas ko. Kung naka-5 ka, 20 times 5, hindi 100%. No? Pag naka-5 akong bawas, ubos ang excitement ko ng 100%. At dapat na sa batas, ang isang OFW, after mag-pilis, siguro rin makaalis na kasi ang isang OFW, mula nag-apply at nag-isaan, dapat 60 to 90 days prior, dapat na i-deploy na. Dapat wala na siya sa Pilipinas, dapat na sa labas na siya ng bansa ngayon nagtatrabaho at kumikita, at dapat wala na siya ngayon diyan sa kanyang inuupuan. Pag sinabing 20 to 60 to 90 days prior, dalawa ang 3 buwan, tama. Ang iba, nung marinig, bakit ka 3 months na nandito pa rin? Ibig sabihin, another 20% kung nangyari sa'yo,
ang ibabawas ko ang natira, 60% na lang. At dapat, ang isang OFW, bakit kailangan siya ay makalis na? Kasi, hindi sila kapag-pidos na kapag sayang ang kontrata, ang iba nakapagbayad na ng placement fee. Tama? Pag nagbayad ka ng placement fee, ang salary 20,000, magkano dapat ang magiging placement fee? Dapat equivalent of 1 month salary. Sabi ni Magpuma, 1 month salary. Bakit sa akin sobrang laki? May ibig sabihin, another 20% ang mababawa sa excitement mo. Ang natira is 40% na lang. 40% na lang. At pag nagbayad, saan lugar? Sa Jollibee, sa Chowking, sa McDo, sa Max Mall Hotel o Restaurant, wala sa nabanggit kung nalagot dapat sa loob ng agency. Kaya iba nang marinig? Ha? Agency. Bakit kami sa Jollibee? Minsan sinisip ko yung katabi. At least pinamerinda tayo. Ang sabi ko naman, hindi niya pira yun. Pira mo yun. Kaya kung nangyari sa'yo, another 20% ang ibabawas ko. Sa excitement mo, ang natira is, ha? 20 na lang. At pag nagbayad, dapat mayroong kang kulang ano? Resibo. Sabi niya ba, ha? Resibo. Bakit kami wala? Sindi ko ng isa yung katabi, ikaw, may resibo ka ba? Sabi ni isa, wala nga eh. Oh, kung nangyari sa'yo, another 20% ang ibabawas ko. Ang natira, wala na. Sir, anong oras sa'yo? 2:31 po. 2:31. Ang oras sa buong Kapuran. Alam mo na, alas 2:31 nga po. Oh, kamusta ang pakiramdam? Ubos ang excitement mo. Tama? Katakot-takot, no? Na problema mo? No? Katakot-takot, no? Okay. Ang tanong, isigaw nyo. Ang tanong ko sa inyo, tuloy ba o hindi? Ang sagot nyo sa akin, tuloy ang laban, walang susuko, walang atrasan. Ha? Memorize? Tuloy ang laban, walang susuko, walang atrasan. At dapat pinakamalakas na sigaw. Ha? Memorize? Tuloy ang laban, walang susuko, walang atrasan. Isigaw nyo. Tuloy, hindi. Una-una kayo. O, ang tanong. Malakasan, sigaw. Tuloy, hindi. Bulang-bulang kayo. Hindi kayo magiging, o isang tanong na lang. Ang sagot nyo lang, tuloy, sigaw ha. Tuloy, hindi.